Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan na ang bagyong Basang na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, may wind signal nang nakataas dahil sa bagyo at para bigyan tayo ng update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Ano ang update sa bagyong Basang? Regarding po kay Bagyong Basang, ito po ay nasa tropical depression category pa rin po at huling namataan 735 kilometers silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Taglay ang hangin ay 55 kilometers per hour, pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos timog kanluran at 15 kilometers per hour. So yung tinatahak po na direksyon nitong si Bagyong Basang ay patungo po sa may Eastern Mindanao. Possible siya maglandfall sa may Surigao either bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Friday. And then from Friday to Saturday, babagtasin ng bagyo itong Caraga region, Northern Mindanao, Timog at kanlurang bahagi po ng Visayas, hanggang sa makarating po ng Sulusi at Northern Palawan. At pagsapit naman po ng Linggo or Sabado ng gabi, ay nasa may West Philippine Sea na ito at posibleng maging low pressure area na lamang. Sa ngayon nakataas po ang wind signal number 1 sa may Surigao del Norte at sa may Surigao del Sur at aasahan po na mas marami pang lugar ang magkakaroon ng mga wind signals number 1 at number 2 the moment po na magtaas tayo or upgrade tayo kay Bagyong Basang bilang isang tropical storm. Pagdating naman po sa mga pagulan, within 24 hours, asahan po sa Eastern Mindanao ang pinakamalalakas sa mga pagulan at posibleng madagdagan pa yung mga uulaning lugar simula po bukas ng tanghali hanggang sa araw po ng Sabado. Ito ay sa parte pong Visayas and Mindanao hanggang dito sa may Mimaropa, aasahan po ang pag-ulan direktang epekto ng Basang. At dito naman sa may Southern Luzon, kabilang ng Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila, we're expecting na late Friday hanggang Saturday magiging maulan din po dahil naman sa shear line. Okay, ngayon ay nasa tropical depression category si Basang. Kailan ito inaasahang magiging tropical storm? Yung forecast po natin, either mamayang hapon or gabi, tropical storm na po siya. At ang landfall niya ay kailan ulit? Landfall po is maaaring bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Friday. Pagdating Surigao, talagang mga kapatid ba natin ang kailangan magbantay? Ang landfall nito ay sa may Surigao? Yes, yung mga previous na mga tracks po natin, pinapakita na dito talaga siya dadaan sa may Silangang Mindanao na hindi naman po madalas daanan ng mga bagyo. No? So we are advising them to prepare po talaga kahit pasabihin natin na bihirang dumaan sa kanilang bagyo. Bakit ngayon? Ano yung nakikita nyong dahilan na dito tatama, sabi mo nga, bihira na tinatamaan o nagla-landfall ang bagyo sa eastern section ng Mindanao? Ano yung nakita nyong factors? Nagkakaroon naman po talaga ng bagyo tuwing month of February. At tuwing February talaga, mababa po ang track ng mga bagyo. Kagaya ng mga tracks po ng December and January, malaking factor kasi yung presence ng high pressure area sa may hilaga po ng ating bansa. So yun yung mga weather systems na iniiwasan po ng mga bagyo. Kaya instead of aakyat ang mga bagyo patungong Luzon, dumidiretso po siya dito sa may parting Mindanao at naapektuhan directly itong mga kababayan natin doon. May mga dadadalang malakas na ulan at saka po hangin. Sa ngayon ay may nakataas ng signal number 1 sa ilang mga probinsya. So sa mga oras na ito ay nakakaramdam na sila ng epekto ng bagyong Basang? Pagdating po sa mga pag-ulan, yes, may mga nararamdaman na pong mga pag-ulan doon na malalakas sa may parting Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, and meron ding mga kalat-kalat na ulan. Lalakas pa po yung mga ulan na na-experience nila dito sa may Eastern Visayas, sa may Eastern Mindanao, bukas at saka po sa Friday. Ito bang bagyong si Basang, kahit na hanggang tropical storm strength lang, ang nakikita nyo pa lang na maaabot nito, pero maulan ba siya? Yes. Yung mga ulan po na nakikita natin, ito yung mga nagkukos po ng mga malawakang baha. Yung, for example, dito sa may Caraga region, simula po bukas ng tanghali, posible hanggang 200 millimeters yung daily rainfall nila, no? So ito yung mga ulan na nagkakos po ng mga pagbaha, yung pagguho ng lupa sa mga mountainous areas, yung pag-apaw ng mga kailugan natin, lalo na yung mga nasa may paligid po na agusan na mababa. At inaasahan. So magiging maulan ang weekend ng mga taga Mindanao po and parts of Visayas.
Iba-ibang lugar po. Bali yung sa may parting Caraga at saka Northern Mindanao, tomorrow and Friday. At dito naman po sa may parting, for example, Central Visayas, Western Visayas, Negros Island Region, pagsapit naman po yan ng Friday and Saturday. Tapos yung Saturday naman po, aakyat pa dito sa may Bicol Region, sa may Mimaropa, Calabarzon yung mga pag-ulan. Mhm. Hanggang kailan mananalasaw magdudulot ng pag-ulan itong basyang sa bansa? Based po dun sa ating weather advisory, within the next 3 days, so meron pa po hanggang Sabado, meron pa ring mga significant na ulan. Yun po ay ang trend natin paakyat. No? Nagsisimula siya dito sa may Mindanao, tapos akyat po siya ng Visayas yung mga malalakas na ulan hanggang sa umakyat po dito sa may parting Southern Luzon. Until Sunday yan. Until Sunday po. Saan ang exit nitong bagyo o makikita nating matutunaw na lamang ito? Nakikita po natin dun sa ating latest track na magiging low pressure area po siya the moment na nakadaan na siya dun sa maraming mga isla po ng ating bansa at napasukan na po ng malamig at yung amihan. Kaya low pressure area na siya possibly po by Sunday. May iba pa ba tayong weather system na binabantayan na magdudulot ng mga pag-ulan maliban dito kay Basyang at sa shear line? So far, wala naman po. Ito lang si Basang nakikita natin na makaka-apekto in the next 5 days. Again, Benny, paalalahanan natin ano-ano ulit na probinsya ang mga dapat maghanda. Go ahead. Pagdating po sa ulan, we are advising po itong mga kababayan po natin sa Eastern Visayas, sa Caraga Region, itong hilagang bahagi ng Davao Region, Northern Mindanao, Lanao Provinces, Central Visayas, and then Negros Island Region. Yan po yung mga pinakang uulanin sa susunod na 2 araw, and we're hoping po na prepared na sila ngayon pa lamang kahit sabihin natin na maaraw pa yung ibang lugar dito sa Visayas, sa Mindanao, pero bukas po the moment talaga na magkaroon ng mga pag-ulan, lalakas pa po yan. And again, ito pong dulot na ulan ng Basyang ay sabi mo nga, Benny, ito yung dami ng ulan na pwedeng magdulot ng landslide at pagbaha. Yes. And we're also considering din na ilang araw na pong actually may ulan dito sa may Samar Island. Saka po nagkaroon na rin ng malawakang baha dito sa may Negros Island dahil po dun sa shear line. So kapag nag-pile up pa ng panibagong series ng mga pag-ulan dito sa Visayas, then mas lulubha yung effect po ng mga pagbaha doon at saka yung landslides. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja.